Sir Kenneth, si Miss Ara po. Hindi pa rin kumakain. Napakunot ang noo ni Kenneth nang magbasa siya nang natanggap niyang text mula sa sekretary ni Ara. Napatingin siya sa orasan noon sa kwarto ni Ara. Andon kasi siya sa loob at nagpapahinga. Nakatulog dun kasi siya at kagigising pa lamang. Nakita niya kung anong oras na. Mas lalong ikinakunot ng noo nito. It's almost 3 and she's not yet eating. Gulat na sabi niya at agad na tinawagan ang sekretarya. Hindi pa rin ba siya kumakain? Nakatulog kasi ako. Unang bungad niya sa telepono nang sagutin ito ng sekretarya ni Ara. Hindi pa rin po, sir. Pakukuha ko lang po ng pagkain na dinala ko kanina. Di pa rin niya ginagalaw. Sige, pupunta ako dyan. Agad na binaba ni Kenneth ang tawag at dumiretso sa kusina. Naabutan niya ang mama ni Ara na naandon. Ma, di kayo nagpahinga? Tanong niya dito na ikinangiti naman ito. Pagigising ko lang din, iho. Nagugutom ka ba? Pagluluto kita. Nakangiting sabi nito sa kanya. Hindi na po, ma. Ako na po magluluto. Hindi naman po para sa akin. Para po kay Ara. Sabi niya dito na ikinagulat naman ng mama ni Ara. At napailing na lang din. Hindi naman ba siya kumain? Ang batang yun palagi lang subsob sa trabaho. Sabi ng mama nito. Naku ma, akong bahala. Hindi pwedeng hindi siya kakain. Sabi ni Kenneth at naghanda na ng lulutuin ito. Napangiti naman ang mama ni Ara habang nakatingin sa likod ni Kenneth na naghahanda. Ma, titirahan ko kayo para makakain na din kayo, okay? Sabi ni Kenneth na hindi lumilingon dito at busy sa pagluluto. Alam mo Kenneth, ang swerte ng anak ko sa'yo. Napatigil naman si Kenneth dahil sinabi nito at maya-maya ay napangiti. Ma, ako po ang swerte sa anak nyo. She's my life, pati na din ang kambal. Sabi nito tumingin sandali dito bago bumalik sa pagluluto. Kailangan niya kasing bilisan at mamayang 3:30 ay uwian ng kambal at susunduin niya ang mga ito. Mahal mo ba ang anak ko, Kenneth? Agad na napatingin si Kenneth sa mama ni Ara at ngumiti dito ang lalaki. Mahal na mahal, ma. Hindi ko naman gagawin ang lahat ng to kung hindi ko siya mahal. At ang isa pa, nung gabing may nangyari sa amin, nangako ako sa sarili ko na pakakasalan ko siya. Pero bigla na lang siyang nawala, kaya ayun. Mapait na ngiti ni Kenneth at humarap muli sa niluluto niya. Mabait si Ara, Kenneth, at sa kabaitan na yon ay natatakot ako na abusuhin. Nangyari na yon sa kanya ng ilang beses. Dahil sobrang bait niya at nagtiwala siya sa isang employee, muntik nang mawala ang isang branch niya sa Cavite. Halos anong oras siya umuwi dahil sa gulo na ginawa nun. Napaisip naman si Kenneth. Totoong sinasabi ng mama nito. Mabait na tunay si Ara at ngayon na nasabi yon sa kanya ng mama niya, ay hindi niya maiwasan ang mag-alala dito. Huwag kayong mag-alala, ma. Akong bahala kay Ara. Determinadong sabi ni Kenneth na ikinangiti naman ulit ng mama ni Ara at tumangayo. Malapit nang matapos si Kenneth at pinakukulo na lang niya ang nilagang manok nang humarap siya sa mama ni Ara. Ma, thank you po at pumayag kayo na dito ako tumira kasama sila. Sabi ni Kenneth na ikinangiti lang nito. Kenneth, iho, alam pong mabait kang tao. Nag-usap na tayo at malinaw na sa atin ang lahat. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang anak ko. Hindi ako nagsisisi na finush ko ang anak ko noon na magkaroon ng asawa at anak dahil nakilala ka niya sa bar at eto na nga. Nagulat naman si Kenneth sa sinabi nito sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Kenneth. Patanda na ako, Kenneth. Nakikita ko kay Ara noon na wala siyang pakialam sa ibang bagay kundi ang magtrabaho lang. Tumatanda na siya at natatakot ako na maiwan siyang mag-isa kapag nawala ako. Kaya pinilit ko siyang magkaroon ng asawa o anak at kaya siya nasa bar ng gabing iyon dahil sa stress sa pagpipilit ko sa kanya. Naalala ko na binastos din siya ng kabalayang date niya noong araw na yon. Napaisip naman si Kenneth sa sinabi ng mama nito.
Naalala niya nung araw nakausap nila ang tito at tita niya sa Tagaytay. Nakita niya ang daliri nito na naka-cross fingers. Nung sinabi ni Ara ang dahilan kung bakit sila naandun, dahil iyon sa stress sa trabaho. Ibig sabihin po na pressure siya. Sabi ni Kenneth na ikanatango naman ng mama nito. Tama ka, nabanggit niya sa akin na isa sa dahilan kung bakit siya pumayag sa nangyari sa inyo dahil sa kagustuhan ko. Hindi maiwasan ni Kenneth na masaktan sa sinabi ng mama nito sa kanya. Parang napilitan lang ang dalaga sa lahat ng nangyari sa kanila. Napayo ko naman siya dahil sa isipin niya. Kenneth, huwag mong isipin na napilitan lang si Ara. Tulad ng sabi ko, isa sa dahilan. So, may iba pang siyang rason. At alam kong mahal ka niya. Inaniya ko, Kenneth. Nakikita ko sa kilos at mga mata niya. Agad na nabuhayan si Kenneth at ngat-ngat ng tingin dahil sa sinabi ng mama nito. Totoo po ba yan? Nakangiti niyang tanong. Tumango lang ito sa kanya kaya mas lalong lumaki ang ngiti niya. Nang mawala si Ara ay pinahanap ko siya kung saan. Pero nahirapan ako kahit na ilang taon ang lumipas ay mahal ko pa rin siya at walang nagbago noon. Pinangangako ko pong pakakasalan ko ang anak ninyo. Mas napangiti naman ang mama ni Ara dahil doon. Sa wakas, ang pinakahintay niyang pagkakataon ay dumating na. Aasahan ko yun, Kenneth. Aasahan ko na alagaan mo sila kapag wala na ako. Ma, don't say that, okay? Makikita niyo pa ang iba pang magiging apo niyo. Sabi ni Kenneth at kumindat dito kaya napatawa naman ito sa kanya. Ha, Kenneth, kasal muna, okay? Gusto kong maranasan ng anak ko kung paano ikasal sa taong mahal niya. Nakangiting sabi nito sa kanya. Of course, ma, promise yan. Naluto na ang niluluto ni Kenneth at 2:45 na, kaya agad siyang nagpaalam sa mama ni Ara at umalis. Ilang minuto lang ang lumipas at nakadating na sila sa company. Marami ang nakatingin sa kanya at bumabati na tinatanguan niya lang. Mukhang kumalat na sa lahat ang balitang mag-aasawa na ang boss nila. Masaya ang marami sa kanila lalo na nang malaman kung sino ang lalaking iyan. Sino nga ba ang hindi makakakilala sa isang Kenneth Kent de Vaux, ang pinakamayaman sa buong mundo, isang billionaire. Sir, mabuti at andito na po kayo. Asa loob po si Miss Ara. Sige, salamat Alicia, sabi nito at pumasok na sa loob. Pagpasok na sa loob ay nakita niyang nakayuko ang dalaga at natutulog. Lumapit naman siya dito at ibinaba ang dala niyang bag na may laman na pagkain. Tinitigan niya ang dalaga. Kitang-kita niya kaamuan ng mukha nito habang natutulog. Bakit ang tigas ng ulo mo ha, wife? Sabi niya at hinawi ang hibla ng buhok nito na humarang sa mukha niya dahil gulo-gulo na ang buhok nito. Lumakad naman si Kenneth papunta sa likod ni Ara at inayos ang ipit nito. Doon na nagising si Ara. Sino bang Kenneth? Anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi ni Ara at nanlaki pa ang mata nito kaya napatawa si Kenneth. Agad niyang inilapit ang mukha dito at hinalikan siya sandali sa labi. Agad naman na pinamulahan si Ara dahil sa ginawa nito at hindi makapaniwalang nakatingin dito. Hi wife, andito ako kasi ang tigas ng ulo mo. You didn't eat your lunch. Sa sinabi ni Kenneth ay talagang nagulat siya. Ang katotohanan nga na naandun ang binata ay hindi siya makapaniwala. Ha? Yan lang ang nasabi ni Ara na ikinatawa ni Kenneth at ibinalik siya sa pagkakatalikod at iniayos muli ang buhok nito. Tulog ka pa ata, wife eh. Stay still, okay? Ayusin ko ang buhok mo. Hindi akalain ni Ara na magagawa ni Kenneth ang ganung bagay. Ang ayusin nito ang ipit ng buhok niya. Paano nga ba ito natuto na mag-ipit ng buhok? Bakla ka ba, Kenneth? Tanong nito na kinalaki ng mata ni Kenneth. What? Of course not. Baka gusto mong patunayan ko sa iyo ngayon na hindi ako bakla ha. Napatawa naman si Ara dahil sa reaksyon nito. Chill ka lang, nagtatanong lang naman ako. Paano ka ba natuto niyan? Natatawang tanong niya dito. Di magandang tanong yun, wife. By the way, natuto ako mag-ipit ng buhok dahil sa mga pinsan kong puro babae. Kasi sila at madalas ko silang kasama nung bata pa kami kaya ganon.
Napatango naman si Ara dahil doon at napangiti siya sa isang bag na nasa harapan at kinuha iyon. Ano to? Tanong ni Ara at binuksan. Nanlaki ang mata niya nang nakita ang nilagang manok, rice at french fries ang ando doon. Wow, it's my favorite. Parang nagugutom tuloy ako, sabi ni Ara. Talagang magugutom ka. Hindi ka pa kaya kumakain, sabi ko sa'yo. Lagot ka sa akin pag di ka kumain. Pero ginawa mo pa rin, sabi ni Kenneth sa kanya. Sorry naman, nagmamadali kasi ako. Para masundo ko ang kambal, walang susundo sa kanila ngayon tapos pinaalis mo kasi ang katulong, sabi ni Ara. Dahil ito talaga ang sumusundo sa kambal. Ano ka ba? Hindi ba't sabi ko sa'yo? Doon ako titira, so it means ako ang bahala sa kambal. Agad na napatingin si Ara kay Kenneth. Pero sinuway siya nito. Huwag kang malikot, magugulong ipit mo, sabi ni Kenneth kaya naupo lang siya ng maayos. Kumain ka na wife, ako nagluto niyan para sa'yo, sabi ni Kenneth at naging signal yon para kumain na si Ara. Talagang nagutom na siya lalo pat paborito niya ang mga nakahain. Maya-maya ay natapos na ni Kenneth at maayos na ang pagkakabraid ng buhok nito sa likod. Napansin naman iyon ni Ara kaya kinapan niya ang buhok nito at napatingin sa salamin na nasa table niya. Wow, ang galing mo mag-ipot ng buhok, pati na rin magluto. Alam mo, konti na lang, maniniwala na talaga ako na bakla ka. Naputol na sasabihin niya na magulat siyang hinalikan siya ni Kenneth. Nalaki pa ang mga mata niya dahil doon pero di niya magawang itulak ang binata. Naramdaman niya ang paggalaw ng labi nito. Dilat na dilat ang mata niya at kitang-kita niya ang nakapikit na mga mata ng binata at nag-enjoy sa ginagawa nito sa labi niya. Ilang sandaling lumipas ay hinayaan na lamang ni Ara. Ang paghalik sa kanya total ay nagustuhan na rin niya iyon at unti-unti na siyang napapikit at ninamnam ang halik na namamagitan sa kanila hanggang sa gumalugad sila sa isa't isa. Kapwa nila nagustuhan ang halik na iyon at ang parehong mawala ng hininga ay kusa na silang humiwalay sa halik. Nagtama ang mata nilang dalawa na ikinapula ni Ara at nag-iwas ng tingin dito. Habang si Kenneth ay parang nabitin at nakatingin pa rin sa labi ng dalaga. Tama ka, masarap nga yung luto ko, sabi ni Kenneth habang nakangiti ng pilyo dito. Dahil nalasahan niya ang niluto niya sa halik na iyon na siyang nakatanggap niya ng palo kay Ara. Ang pervert mo, ang sabi ni Ara na ikinatawa naman Kenneth. I'm not pervert, wife. Ikaw nagtulak sa akin na halikan ka. I'm not gay. Baka gusto mong maulit na mangyari noon nang mabuo ang kambal. Nakangising sabi ni Kenneth na lalo kinapula ni Ara. Kenneth, tigilan mo nga ako, sabi niya at kumain na lang na kumain kaya mas napatawa si Kenneth. Kumuha si Kenneth ng maupuan at tumabi sa dalaga habang si Ara naman ay mabilis ang tibok ng puso dahil sa sinasabi at ginagawa ng binata sa kanya. Aaminin niya na kinikilig na siya ng todo, lalo na at ramdam na ramdam at alalang-alala niya pa rin ang lambot ng labi nito sa pinagsaluhan nilang halik. Napailing na lang si Ara dahil muli na naman siyang namumula kapag iniisip iyon. At isa pa ay malapit na lang sa kanya ang binata, kaya lalo siyang kinakabahan at worst ay katatapos lamang ng marubdubang halik ng mga ito. Tapos mo na ba to, wife? Nagulat at patingin si Ara kay Kenneth na binubuklat nito isa-isa mga papelas na nasa lamesa niya. Akala niya ay kung ano na. Naiisip nga niya na narinig ni Kenneth ang malakas na tibok ng puso niya. Oo, tapos na yan. Kaya di ako makakain kasi nga tinatapos ko agad ang trabaho ko para sa kambal, sabi ni Ara at nasiguro nga ni Kenneth na tapos na iyon kaya niya din binubuklat isa-isa dahil nahalata niyang tapos na ito. Pero may kapilyuhan ang pumasok sa isip niya. Para ba talaga sa kambal or gusto mo lang ako na mas makakasama ng matagal? Natigilan si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth at agad na pinamulahan dahil doon na nahalata naman ni Kenneth. Based sa reaction mo sa mukha, tama ako. Uy, ikaw ha. Huwag kang mag-alala, mahal din kita,
Sabi ni Kenneth at kinindiran pa, ngunit ang totoo ay kahit siya ay nagulat sa kanyang nasabi. It's now or never. Nasabi ni Kenneth sa isip niya dahil sa iglaan niyang pag-aamin sa dalaga. Habang si Ara ay nagulat din sa sinabing iyon ni Kenneth at napatingin dito, pero agad din siyang napabuga ng hangin dahil alam niyang pinagpe-flirtan lang ito, lalo na at kinindutan siya nito. Totoong sinasabi ni Kenneth, isa din siya sa dahilan kung bakit gusto niyang matapos agad ang trabaho para mas makasama ito. Inaamin niya sa sarili na namimiss niya ang binata sa tagal nilang di nagkita, pero hindi ganon kadali ang lahat para sabihin siya ng binata na mahal siya nito samantalang kakikita pa lang nila muli. Wag mo akong paasahin, Kenneth, malungkot na sabi ni Ara at bumalik ang atensyon sa pagkain. At narinig yun ni Kenneth at agad na hinawakan ang isang kamay ni Ara, kaya napatingin ito sa kanya. Kitang-kita ni Ara ang pagkaseryoso sa mukha nito at sa mata. I mean it, Ara, I love you, sabi ni Kenneth habang diretsyong nakatingin sa kanya. Na ikinatahimik ni Ara, hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Kung matutuwa ba siya o malulungkot hanggang sa maya-maya pa, ay pumasok sa isip niya ang kambal. Sinasabi mo lang yan dahil sa kambal. Mapait na sabi niya at inalis niya ang kamay niya sa binata at muling hinawakan ang kubyertas niya at pinagpatuloy ang pagkain.